gouty arthritis. Okay? So let's talk about gout or gouty arthritis. O demographics tayo, no? Sinong common na nagkakaroon ng gout, no? Males daw ito, males greater than females, no? And it usually starts at about 30 years old. Okay? So mas madami, no, yung population ng mga lalaki ang affected compare sa babae. Pero syempre hindi natin tinatanggal yung incidence, no, among females. Meron pa rin 'yan, okay? Nagkakaroon pa rin 'yan. And syempre isang factor din doon, no, genetics. So pwedeng namamana. Kaya minsan may mga babae, no, na merong gout kasi yung tatay nila merong gout. So namana nila sa tatay nila. Okay? Pero again, if we talk about the percentage, no, yung merong pinakamataas na involvement, mga lalaki. Alright? Ano daw yung race, no? This is seen among Asian. So yung highest incidence niya is seen among Asians. Kasama tayo doon. In fact, yung ibang libro, specifically yung DeLisa, no, merong table doon, no? Merong demographic data doon ng mga arthritis, no? Merong isang edition si DeLisa na Filipino, no? Specifically, yung merong highest incidence ng gout daw. Okay? So, nandun yun. Nakasulat doon, no? Bakit kaya, no? It has something to do with our lifestyle. Okay? Kung ano yung ginagawa natin, no? Ano ba yung kinakain natin, no? Yung mga alcoholic beverages na iniinom natin, no? So, meron talagang factor yon, no? Siyempre, mahilig tayo sa mga maalat, mahilig tayo sa matataba, no? Mahilig tayo sa mga merong laman loob, di ba? Yung mga intestines, no? Mahilig tayo sa alcoholic beverages, no? Yung mga parties na ginagawa natin, lahat na lang, no? Laging merong kasama na inuman yan, okay? Specifically beer, no? Kasi yung beer, yung merong pinakamataas na substance, no, na pwedeng mag-predispose sa atin sa gouty arthritis. Nakuha? So, yun yung mga factors talaga, no? Kumbaga, parang hindi naman siya autoimmune, eh. Okay? External factors talaga, no? Yung possible na nag-cause ng gouty arthritis. Maliwanag? Okay. So, ano bang nangyayari, no? Bakit ba nagkakaroon ng gout? Kasi, sa gout daw, merong mataas na level ng purine, no, sa ating diet. Okay? So, yung purine yan, makikita nga natin yan doon sa beer, makikita natin yan sa animal fats, makikita natin sa intestines, no? Yung mga beans, ganyan, mga nuts, okay? So, mataas yung level ng purine doon. Ang problema, kapag yung intake natin ay sobra-sobra, no? Excess yung purine level doon sa pag-intake natin, pag-ingest natin nung mga pagkain na yon, no? Hindi natin natutunaw lahat. Kasi, generally and naturally, lacking tayo, no, doon sa enzyme na ang pangalan ay uricase. So this is an enzyme, no, that dissolves, no. Siya yung nagme-metabolize ng purine, no. Ang problema, kapag sobrang taas ng purine level, tapos mababa lang yung level ng uricase mo, hindi na may metabolize lahat. So, ang resulta nun, yung purine, no, nagiging uric acid. Okay? So, yung uric acid na yon, yun yung nagde-deposit sa blood natin. Ngayon, pag nag-deposit sa blood yung uric acid, tumaas, nag-elevate yung level ng uric acid sa blood, ang tawag natin doon is hyperuricemia. Hyperuricemia. So, mataas yung uric acid sa blood. So, this is the first stage of gout. So, ito yung kino-consider natin na first stage, no? Hindi pa siya gouty arthritis, ha? Mataas lang yung uric acid mo. Okay? Paano ba natin masasabi na mataas yung uric acid, no? Sa mga lalaki kasi, ideally, no, less than 7 mg per DL dapat yung uric acid, no? So, dapat less than 7. Okay? Sa mga babae, it's less than 6 mg per DL. Okay? So, yung mas mataas dyan, kunyari, maging 10, maging 15, maging 19, no? Elevated yung uric acid mo pag ganun, no? So, considered yun na hyperuricemia. Pero hindi pa siya nakakategorize as gout or gouty arthritis, ha? Mataas pa lang ang uric acid mo. Okay?
So, normally ito yung first stage. May mga patients na meron ng manifestations, no? Sumasakit yung mga joints, no? Nagkakaroon ng mga manifestations ng inflammation or arthritis, no? Pero yung iba parang wala naman. Okay? Yung iba hindi nila alam na tumataas yung uric acid nila, no? And dahil nga merong pinaprescribe na gamot, kung sakaling may mga manifestations, nagsasubside siya. Okay? So medyo na ano siya, no, na parang hindi napapansin or nalilimutan ng patient, no? Or siguro dahil sinasabi niya na may gamot naman, okay. So yung lifestyle hindi talaga nagbago, no? Hindi nag-improve yung lifestyle. So ang nangyari, yung hyperuricemia, no, nagtuloy-tuloy. So nagkaroon tayo ngayon ng accumulation. Okay? That's the problem in gouty arthritis. Nag-accumulate yung uric acid. Nakuha? Continuous yung pagtaas ng uric acid level. Nagkakaintindihan? Yes. So dahil nga doon, no? Ano pwede mangyari, no? Siguro mga 5 years after, no? Yung hyperuricemia could result to the second stage of gout. Okay? Ano yung second stage of gout? It's your acute gout. In acute gout, meron tayong tinatawag na acute attack. No? So dito natin nakikita yung acute attack of gout. O ano ba yung acute attack of gout, no? Ito yung kapag meron kang ininom na alcoholic beverages o kaya nag-exercise ka, no? Strenuous activity, no? O kaya may mga specific medications, no, na prescribe sa iyo, pwedeng mag-trigger ng acute attack 'yon, no? So physical activity. But of course, number 1 is diet, no? Meron kang nakain, napainom ka, no? Napasobra ka, no? Hindi mo napansin, okay? Napadami na yung kain mo, napadami na yung inom mo, no? So nagkakaroon tayo ng acute attack of gout. So anong nangyayari kapag merong acute attack of gout? Syempre, merong manifestation of arthritis. So masakit yung joints, no? Namamaga, no? Very inflamed yung joint, okay? And yung arthritis, no, most commonly is seen in the first MTP. So yung first MTP natin, no, yung pinaka-common na affected kapag gouty arthritis pinag-uusapan natin. Okay? Other joints na affected dito is your knee joint, okay? Tapos meron din tayong possible involvement ng wrist joint. Okay? Now, in acute attack of gout, no, the pain is unbearable daw, no? Napakasakit daw. Maybe you can ask someone you know na merong gout, baka meron kayong kakilala, no? Tanong nyo kung gaano kasakit yung acute attack nila. Well, based dun sa mga kakilala ko at nakakausap ko na merong gout, napakasakit daw, unbearable yung pain. Isang side lang daw ng paa nila yung namamaga, halos hindi sila makalakad. So, ganun katindi yung sakit na nararamdaman nila. Parang burning daw, no? Yung sakit na na-experience nila. Okay? Sige, no? Now, talking about arthritis, no? Let's identify, no? Ano bang distribution nito, no? So, asymmetric yung kanyang distribution. So, hindi pantay. So, pwedeng pa isang side lang, no? So, pwedeng isang first MTP or isang big toe yung affected, and then on the other side, yung wrist or yung knee yung merong involvement, no? So, asymmetric yung distribution niya. Okay? Tapos, pag umatake daw yan, no? Kasabay ng arthritis, pwedeng lagnatin din. So, pwedeng merong fever, no? So, merong manifestation of fever si patient. Nakuha? Yan. So, during the acute attack, ito yung nakikita mo, no? During the acute attack, ito yung na-experience ni patient, no? By the way, may mga pangalan pala to, no? Mayroong mga specific names, no? Yung attack of gout dun sa mga joints na to. Ano yung mga names dito, no? The attack of gout in the first MTP is called podagra. Okay? In the knee, it's called gonagra. And sa wrist natin, ang tawag, kiragra. Okay? So, you have podagra, gonagra, kiragra. So, that is the specific name, no? Dun sa acute attack of gout in the following joints. Okay? So, merong antidote na binibigay sa mga patients na to. Siyempre, kapag merong severe
inflammation, no? Merong severe pain, no? They can be prescribed with corticosteroids, okay? But please take note, no? In gouty arthritis, routine corticosteroid use is not applicable, no? Hindi siya ginagawa. Okay? So, binibigay lang talaga yung corticosteroid sa kanila kapag kailangan na. Okay? Pero hindi siya routinely, okay, pinaprescribe or ina-administer sa gouty arthritis patient, no? Yung primary drug of choice na binibigay sa kanila to battle the acute attack of gout is your colchicine. Okay? Colchicine. So, ito daw ay parang pamatay sunog, no? Kumbaga parang pag biglang inatake, masakit yung joint, no? Namamaga, they will have to take colchicine, no? Para mag-subside yung manifestations. Okay? Para mawala, no? Yung pain, mabawasan yung pain. Okay? So that's your primary drug of choice, no? When we talk about gouty arthritis during the acute attack. Alright? O yung iba, okay, yung ibang pasyente, ganun talaga yung mentality. May gamot naman. Pag sumakit, iinom ko lang, mawawala. No? So again, there is no improvement, no? Walang change, no? Dun sa lifestyle nila. So continuous pa rin. Kung anong ginagawa nila, yun pa rin ang ginagawa nila. No? Kung anong iniinom nila, yun pa rin ang iniinom nila. Kung anong kinakain nila, yun pa rin. So hindi nag-diet. No? Hindi tumigil sa pag-inom. Nakuha? So, again, the accumulation will become a problem, no? And then from acute attack, mabibilang ulit tayo ng mga 3-5 years, no? We will now enter the third stage of gout, which is your tophaceous gout, no? Tophaceous gout. O ano nang ibig sabihin ng tophaceous gout? Yung tophaceous gout ngayon, no? Hindi lang siya nangyayari during an acute attack, no? The inflammatory process, the arthritis present is permanent na. Nandyan na siya. And yung arthritis dito, nakakatakot kasi nagkukos na siya ng destruction sa joint surfaces. Nakuha? Oo. Kasi in this stage, nagkaroon na tayo ng crystallization. That's why this is under the crystal-induced arthritis, no? Nagkaroon na tayo ng crystallization ng uric acid. So, nagkaroon na tayo ng monosodium urate crystals or your MSU crystals, no? Monosodium urate. Tumigas na yung uric acid, nag-crystallize na siya, and then nag-deposit na siya sa joints, nag-deposit na siya sa cartilages, and it causes destruction already. Nakuha? Yes. Kaya yung mga joints na to, no? Yung podagra, gonagra, kiragra natin, affected pa rin yan, but other joints in the body, no, may be involved as well, no? So in the upper extremity, pwede magkaroon ng involvement ng MCP, PIP, and DIP, no? In the lower extremity, there may be involvement of the ankle joint, no? And the MTPs, okay? So maapektuhan na yung mga yan. Makikita mo na ngayon yung deposits ng crystals sa mga joints na yon. So may mga parang nodules na sila, no? Meron na mga enlargement of the joints. Okay? Itong mga crystals ito, hindi siya maganda ha, hindi siya parang Swarovski. Okay? Oo, nagkukos siya ng damage, no? And dahil nga nagkukos siya ng damage, no, yung arthritis in this stage becomes erosive. So, meron kang erosive type of arthritis. So, sir, merong erosion si gouty arthritis? Definitely, yes. Meron siyang erosion. Nakuha? Yes. And sabi ko nga sa inyo, hindi lang sa joints nag-deposit ang crystals. Nag-deposit din ang crystals, no, sa cartilages. Ano mga cartilages ang affected? The ear cartilages, the nose cartilage, and the Achilles tendon. So, makakakita tayo ng deposits ng crystals dyan sa mga areas na yan. Nakuha? So, pag nakita mo yon, meron na tayong crystallization, nakita mo, meron ng enlargement yung mga joints, meron ng mga nodules sa cartilages, this patient is now on the third stage of gouty arthritis, which is the tophaceous gout. Nakuha? Maliwanag yun? Yes, okay, sige. Actually, meron tanong before, no? Meron tanong dati sa exam. Ang tanong, positive
enthesitis, except. Okay? Positive enthesitis, except. Letter A, psoriatic arthritis. Letter B, gouty arthritis. Letter C, ankylosing spondylitis. Letter D, reactive arthritis. And letter E, none of the above. Oh, what's your answer? O, pwede mong i-pause ito, tingnan mo yung question, tapos try mo sagutin. Ulitin natin, positive enthesitis, except. So, ito yung mga choices. Psoriatic arthritis, gout, ankylosing spondylitis, reactive arthritis, or none of the above. Okay? So, what's your answer? Ano nga ulit yung enthesis, di ba? Enthesis is the connection of the tendon to the bone. Pag namaga, ang tawag enthesitis. Primarily, saan nga natin nakikita yung finding ng enthesitis? Nakikita natin yung enthesitis kay seronegative spondyloarthropathy. Nakuha? So, sino yung mga seronegative spondyloarthropathy dito? Psoriasis. Okay? Sino pa? Ankylosing spondylitis. O, sino pa? Reactive arthritis. Spondyloarthropathy yung mga yan. Nakuha? Okay. Pero, hindi ibig sabihin na yung gout, yung exempt, no, na statement or yung exempt na choice. Di ba? Oo. Actually, yung gouty arthritis, no, will also present with enthesitis. So, check yan. Anong exempt dito? Letter egg is the answer. None of the above. Ha, sir, paano nangyari yun? Hindi naman spondyloarthropathy ang gouty arthritis. Yes, hindi siya spondyloarthropathy. Pero tingnan mo mabuti, inflammatory si gout. Tama. Tapos, meron siyang involvement of the Achilles tendon, no? Lalo na kapag nasa tophaceous gout na tayo. Merong deposits dyan ng crystals. So, nagkakos yun ng inflammation. Nakuha? Ano bang kinakabitan ng Achilles tendon mo? Di ba buto? Nakuha? Di ba nakakonect sa buto yan? O anong tawag sa portion na yon? Enthesis. Namamaga ba? Yes, namamaga. Kasi meron kang tophaceous gout, meron kang gouty arthritis. O anong tawag doon? Enthesitis. Nakuha? So kasama siya. Hindi siya spondyloarthropathy, but the finding, the manifestation of enthesitis is also present in gout. Maliwanag, mga papi, mga mamshi, mga beshi? Yes. No? So sana tama yung sagot mo. Kung hindi man, okay, at least alam mo na. No? Kung sakali ma-encounter mo ulit siya, masasagot mo ng tama yung question. Klaro? Yes, okay. Yan. So basically, ito yung ating gouty arthritis, no? And your three stages, no? Your hyperuricemia, your acute gout, and your tophaceous gout. Okay? Now, pag-usapan natin yung counterpart niya, no? Ano bang counterpart ni gouty arthritis? So we are still under your crystal-induced arthritis, no? So pag-usapan natin yung parang lagi kino-compare sa kanya, no? Ano yon? Your pseudo gout. Okay? So, lagyan natin dito, you have your pseudo gout. O, nasa pangalan na niya, no? Pseudo gout, pseudo. Ano bang ibig sabihin ng pseudo? Pseudo means false. Hindi naman siya totoong gout, no? Mukha lang siyang gout. Okay? So, i-compare lang natin, no? Ano bang nakikita natin kay pseudo gout? O, demographics, pseudo gout is common among the elderly individuals. Mga matatanda, no? Walang gender predilection, walang lamang, no, na gender. Parehong babae at lalaki na matanda, pwede maapektuhan. Elderly, no? Ang primary cause ng pseudo gout is trauma, no? Trauma to the area. So, previous trauma to the area could result to pseudo gout. Alright? O, crystal-induced arthritis yan, so merong crystal formation. Ano daw yung nabubuo na crystal dito? Ang tawag sa kanya is your calcium pyrophosphate dihydrate. Dihydrate. Or your CPPD crystals, no? Calcium pyrophosphate dihydrate crystals, no? So, yun yung na-form na crystal. Nagde-deposit sa joints, nagde-deposit sa cartilages,
no? Kaya nagkokos ng inflammation. Okay? Now, dahil mayroong inflammation, merong arthritis. Anong distribution ng arthritis ni pseudo-gout? Symmetric. Okay? Symmetric, sorry. Symmetric. Okay? So, pantay, no? Si gout, asymmetric siya. Nakuha? The most commonly affected joint in pseudo-gout is the knee joint. Knee joint. So, malaking joint yung affected sa kanya, no? Si gouty arthritis, it's the first MTP. Nakuha? Yan. So, yan yung nakikita natin, no? Na manifestations, no? Na pwede nating i-compare, no? Kay gouty arthritis para makita natin yung differences nila. Okay? Dati, meron din lumabas na question sa board examination. No? Ano yung lumabas na question sa board exam dati? Ang tanong, chondrocalcinosis. Okay? Chondrocalcinosis. Parang gano'n lang, no? One-liner. Letter A, osteoarthritis. Letter B, gout. Letter C, pseudo-gout. Letter D, none of the above. Okay? O, ano kaya to? Chondrocalcinosis. Himahin natin ha. Pag sinabing chondro, ibig sabihin nun, cartilage. No? Pag sinabing calcinosis, no, nagkaroon ng deposits of calcium. So, meron daw calcium deposit sa cartilages. Okay? Balikan nga natin yung crystal formation ni pseudo-gout. Anong tawag? Calcium pyrophosphate dihydrate. Calcium. Merong calcium. Saan daw nakikita yung calcium? Nasa cartilage. Nakuha? So when we talk about CPPD crystals and chondrocalcinosis, they are the same. So when we talk about chondrocalcinosis and pseudo-gout, they are pretty much the same as well. So anong sagot dito? The answer is letter C, pseudo-gout. Nakuha? So, chondrocalcinosis, CPBD crystals, pseudo-gout, magkakapareho halos yan. Nakuha? So, when we talk about their description, no, meron silang iisang manifestation, no? Yung calcium deposit. Okay? Actually, yung pseudo-gout kasi, no, kapag hindi mo nakita tong term na to, no, yung pwede mong hanapin, chondrocalcinosis. Kasi yun yung possible na other name niya. It's your chondrocalcinosis.